Okay? So, again, we'll review naman, lantawon ta lang ang mga different verses and different passage sa Bible nga nagatudlo about sa pagbantala, pagproclaim sang gospel. Again, the reason why we say na ini hilikoton ini hindi lang para sa mga pastor, kundi hilikoton gid ini para sa tanan nga naluwas sa grasya paagi sang pagtuo sa Ginoo. So today again we'll look at and read Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Sining dira sa verse 18, and if you can read with me. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. So, amo nang pulong sa Ginoo. And then if we'll continue on, hanggang verse 20 lang muna. So 18 to 20 lang muna tayo, and we'll talk about the other one, which was also the part of the Great Commission. Good morning po. Kag-welcome, Liwat. Good morning, Nanay. Alright? So amo na ang tunan ta sini nga aga, magbulay-bulayan ta, mag-meditate kita sa ini nga pulong sang Ginoo. Again, we're talking about the Great Commission. So sa English, in verse 18, lantawon taliwat, and Jesus came and said to them, all authority. Ang bilog nga otoridad. Ginhatag sa akon ang kabilugan gid sang authority in heaven and on earth has been given to me. Ara kay Jesus Christ. And then him having the authority, through that authority, empower man kita mga tumuluo through that authority, and take note nga nakakonect ina. In verse 19, with that authority that Jesus has, okay, ginambal niya, go therefore. Ano ang una nga English word dira sa verse 19? Go. G-O, go. Lakat. Kadto ka mo. Meaning, it implies ano? It implies action. So hindi gid pwede sa nagligad ginbanggitan ninyo nga hindi pwede sa isa ka Kristohano ng tuod nga Kristohano nga magpungko lang. Because with the authority that Jesus has and has been given to him by the Father, sabi niya, go therefore. By the authority given by me, by my Father, I am also sending you. You go. Sinong ginsugo? Kita tanan. Okay, from the disciples, apostles, hasta sa tanan nga mga nagkalaluwas, go. Lakat gid kita. Okay? So hindi bot silingon, wala ginbutang dira, sit therefore and make disciples. Again, the instruction is to go out. Kita gid ya mag-reach out. Kita gid ya makadto mag-reach out sa mga unbelievers, because in the first place, ining mga tao nga wala pa nakakilala kay Kristo, it's almost impossible for them to come to the Lord. Kasi nga, hindi gani nila maintindihan ng mga spiritual nga mga bagay. Paano naton sila akaton nga mag-church. So kita gidya ang ma-reach out sa kanila. There are so many different ways, and hindi ko ni kaya nga i-discuss in just one sitting. Okay? But again, dugay-dugay pa man nga series. Dito naton mabalaan paano kita mag-evangelize. So again, the verse 19, the very first word sa English nga translation, ang gigamit is go. Lakat. Magwa ka mo. Reach out. Okay, amo na ang sugo sa aton. And take note, ano ini? Sugo. Mission. Kaya ginatawag nga komisyon. Ginakommit sa aton. Ginahatag sa aton. Ginapasa sa aton. Ginasugo kita. Kung kisa sa balay bala mabatian naton mga nanay, akon sugo, akon tuman.
Kabay pa nga hindi mana mabatian naton sa aton nga amay kay ginsugo kita. Ginsugo kita sang amay. Ginsugo kita ni Jesus Christ nga magwa gid mag-reach out. Basi bala once matubang kita sang trono sang Ginoo, mahambal siya akon ginsugo. Taka ako man gyapon ang matuman. Okay? So go therefore, sugo ina. Okay? Go therefore, and once you go out, once you preach, once you proclaim the grace gospel, ang gospel sang bugay sang Ginoo, ano dayon ang kasunod? Dua. Ano dayon ang kasunod? Make disciples. Hindi bot silingon ng disciple nga makita ta sa kada Semana Santa nga daga long robe, nga laba-laba sa mga damit, hindi inaamo mga disipulo, mga apostoles. Meaning, making disciples, and this will be another series naman, meaning tudluan naton sila. Sa other translations or sa next verse, nandun ang word nga teaching. You make disciples, meaning dapat may matutunan sila sa imo kung paano magpangabuhi. Kasi ang ang Christian life, hindi lang dapat kung anong unod dire. Kung paano naton gina-apply ang aton nga nabaluan, ang aton na intindihan. Okay? So again, the very first word itself is an active word. Go. Once you go out, once nag-evangelize ka na, once natudluan mo na sila sa Ministry of Reconciliation nga kinanglan mo gid manumbalik sang Ginoo. Okay, you have to repent of your sin. You have to come to the Lord Jesus Christ and believe what He has done on the cross for you, that He was crucified, He died, He was buried, and He resurrected. And kung basahon pag natin sa 1 Corinthians chapter 15, kung indugtong tagid na, wala lang siya namatay ginlubong kag nabanhaw, tapos na dayon. Kundi sa next verse, in verse 5, kag nakita siya sa iyang nga mga apostoles, kag sa 500 ka mga witnesses. Nga nabuhi, igid sa nabanhaw, igid sa liwat, may mga witnesses. Okay? So, amo man na ang grace. And then, after that, nagsunod ang baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Pag abot sa ginatawag nga baptism, duwa ina. So, may ginatawag kita nga sa aton nga church ordinance, may water baptism kita nga ginatawag. Kag may ara man ang pinaka-importante gid sa tanan, the Holy Spirit baptism. Amo gid ang pinaka-importante sa tanan, because once you are baptized with the Holy Spirit, ambal ni Apostol Pablo, you are sealed. Gintatakan ikaw. Kag hindi ka lang gintatakan, but you're also ginbutang ikaw sang Holy Spirit dito sa ginatawag nga body of Christ. Ang lawas ni Kristo. Lawas ni Kristo meaning the church sa English nga term. Sa Greek nga term, ecclesia. Okay? Once you commit gid, once tutuod ka nga naghinulsol, kag nagatuo ikaw sa tutuod gid, kabilugan, not just in the mind, not just in the lips, but sa kabilugan gid, sa imo gid nga tagipusoon, that Jesus Christ died for your sins, that He was buried, ginlubong siya, kag nabanhaw para sa imo kag ako nga mga sala. Dira dayon magasunod ang Holy Spirit. Okay? Nga, of course, tinluan ka, you'll be justified, nandun yung buong process ng salvation, and then on top of that, yun yung water, the Holy Spirit baptism. Gintatakan ikaw sa Holy Spirit, you're sealed, and then you are being baptized into the body of Christ. So again, that's another topic. And then in verse 19, it's also very important kasi makita ta diri sa verse 19 ang working sa ginatawag nga Trinity. Now, kung nantawon ta dira, the way daw nga magbaptize, you baptize them in the name of the Father, T-H-E. Sa English, ginagamit yung word nga the, T-H-E, as a definitive article. Daw hindi ko gusto mag-English. Ano nga, subong ba? Definitive article meaning separate siya sa una nga nabanggit. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Meaning, lain ang Father, lain ang Son, lain ang Holy Spirit. That's also another topic, the Trinity. Alam ko na umpisa na ito ni Pastor. So that's
very strong, very good evidence nga may ara gid nga Trinity. Kasi wala man gibutang dira in baptizing them in the name of the Father, of the Father, Son, and the Holy Spirit, which would imply nga oneness. Hindi kita subong sina. But anyways, you're being baptized and makita naton dira ang working sa tatlo ka persona sa isa ka Dios. Ara ang working sang Amay, ang working sang Anak, kag ang working sang Holy Spirit. And another thing we have to take note, the Holy Spirit is not just an air, hindi lang siya hangin, but He is really the person, the third person sa ginatawag nga Trinity. And that's, I think, a very good topic man. Pag mas makilala gid naton ang Holy Spirit, agud magkakaroon tayo ng submission gid, yielding of the Holy Spirit. That's another thing na pinakanami gid nga maintindihan man naton. Sino gid bala ning Holy Spirit nga ni. Okay? But then again, go back, verse 19, ano ang sugo? You go, therefore. Guwa ka. Hindi ka maghulat nga sila ang magapalapit sa imo because they are unbelievers. They do not know God, and even if they know God, Romans 1, even if they know God, they will not glorify God. They will not honor Him as God. Okay? Once you evangelize, once you go out and evangelize or share the gospel, you make them disciples. Okay, tudluan naton sila. And then if we'll go to verse 20, you teach them to observe some that I have commanded you? Hindi. You teach them all, to observe all that I have commanded you. Tanan gid siya. Amo nang importante man, nga i-examine taman naton mga kaugalingon because kung wala tama inaintindihan or kung tanan nga nabatian naton, wala naton gin-apply sa aton nga kabuhi, paano man naton hambalon sila nga amo ning sugo sang Ginoo. Basi isampal pa balik bala sa imo, ikaw gani way ka ga-apply mo sa akon. Amo nang importante. I mean, damo ni siya mo pagdating sa evangelism and discipleship. It's a very broad topic. Pero hindi nato ni amo nang ginobra tagin series tagid. Kasi our life, the way we live is part of our evangelism and discipleship. Sa office, katudlo ko sang marketing, sales and marketing, paano magbaligya. May duha ko ka kliyente, may duha ko ka account, ginaran ko na sa to. Ginatudloan ko sila paano magbaligya. Maskin very rigid training. Although Tagalog na siya, so medyo mahapos lang sa ila, kaya syempre mga Tagalog ang mga agents ko. But ginatudloan ko sila paano magbaligya. The very first rule when it comes to sales and telemarketing is number 1, you must be the first customer of your product. You must be the first customer. Not necessarily nga baklon mo gid ang ginabaligya mo, but you must be convinced of what you will be selling. Kasi kabudlay i-apply sa iban, kabudlay i-introduce ang iban ang isa ka concept nga ikaw gani mismo hindi ka convinced. That's the same thing with salvation. How would you tell others come to Jesus? Ikaw mismo wala man ga palapit sa Ginoo. So how would you teach them to observe all that Jesus has commanded to us if you have only observed some of the commandments of Jesus? So importante, no? Hindi inaputol. So balik ta sa verse 18, and Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me, and with this authority, by the authority given to me by my Father, I am sending you. Verse 19, you go. Hindi magpungko, hindi maghulat, but you go. Therefore, and you make disciples. You evangelize, you share the gospel. You do not stop. Kasi syempre sila, nga pa man na sila, daw kita man sadto, nga wala pa ta na sharean sang pulong sang Ginoo, kailangan tagid sang guidance. Daw bata nga gamay bala. You treat them as a baby Christian, nga akayon mo gid na, hasta nga kabalo na siya maglakat. Pero sa bago pa lang na sa Christian, hindi mo siya pwede pagbayaan. Yes, na evangelizean mo, na sharean mo sang gospel sang Ginoo, pero kung hindi mo na siya akayon, hasta nga siya man magtubo, kag dako na siya, nga kabalo na siya sa iya nga kaugalingon paano maglakat as a Christian, kailangan gid may guidance man sa. So imo ina, okay? Imo ina nga kung hindi mo kaya, or kung let's say
Do wala ko sang mga lessons baka paano ko ni siya i-guide. Ara si pastor, ara si Ma'am Chari. Ari kami nga willing man nga magabulig sa inyo. So again, teaching them to observe. So one, you go therefore, you go out and you make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, ang isa ka naming assurance ng Ginoo, I am with you. Sometimes, often, hindi. I am with you always. Sa kanunay, pirme. I am with you always to the end of the age. Hasta matapos ang bilog nga generations, magaupod sa aton si Jesus Christ. Tanong, are you walking with the Lord? Are you living with the Lord? Kasi Jesus Christ, gusto niya updan ka. Gusto mo man bala nga updan ka. O ba sigin bayaan mo si Jesus Christ kay kung diin-diin ka na nag-agi? Sabi nila, ang dami ko kasing pinagdaanan ngayon, ba't yan kasi dumaan? May araman nga way nga ginatudlo ang Ginoo nga amo niya mo laktan ha, tawhay dira. Siguro may mga challenges kung sa gilid-gilid. Pero hindi gid, Lord, mag-explore ko ako na. So amo na mabudlay, na? So, amo na ang ginatawag nga Great Commission. One of the most memorized verses man siya sa Bible, aside sa John chapter 3, verse 16. And then, we'll also look at Mark. So, amo ni siya sa Matthew chapter 8, 28, verses 18 to 20. Lantap naman ang Mark. So, amo man gyapon, Mark chapter 16, verses 15 to 16, sabi dira, and he, meaning Jesus, and he said to them, go. What's the first word? Sugo gyapon, you go into the world. Lakat ka mo sa world and you proclaim the gospel. Kay sino? To the whole creation. Sa tanan gid nga mga gintugas ang Ginoo, you proclaim the gospel. So hindi mapili. Ini siya daw maldito ni hindi ko ni preach sa gospel, bala ka dira. O ining kapitbahay ko, gaaway kami, paaway-away tayo ngayon, hindi te kasiran para maimpyerno ka. Hindi na amo ha. The instruction is to proclaim the gospel to the whole creation. Kag again, sugo ini. Basi bala mag-abot ang time, nga hambalan kita sa Ginoo, akon sugo, akon tuman. Ginsugo ta ka mag-preach, mag-proclaim sang gospel, pero ako mangyapon na mangita sang paagi kay wala kagasunod sa akon. Okay? Alright, and then 16, whoever believes. Amo nang pinakamanami, whoever believes. So sa iba, hambal nila, hindi namili na ang Ginoo sa kung sino ang gusto niya nga maluwas, kag ang wala niya ginpili, hindi maluwas. The verse 16 says, whoever believes. Bisan sino nga magapalapit sa Ginoo, kag bisan sino nga magatuo sa Ginoo, maluwas. And again, may kadugtong dyan, is baptized, but that's a separate topic because again, there's water baptism and there's also Holy Spirit baptism. But on top of, above all of those two, ang pinaka-importante gid ang Holy Spirit baptism. Although that's something that you do not do because it's the work of the Holy Spirit. If you truly believe, repent and believe the Lord Jesus Christ and what He has done on the cross. Okay? And then makita naton dira sa mga teachings ni Pastor John MacArthur, sabi niya, double predestination. Ang mga tuo, kag mabaptized, maluwas, but whoever does not believe will be condemned. So ano gid ang magatulak sang tawo para maimpyerno siya? Ang iya rejection of the gospel. Primarily ang iya gid pang reject sa gospel because ang Ginoo gid nag-supply sa tanan ni. Malantaw ka lang gani sa imo backyard, sa imo nga basta sa backyard mo, front yard, wherever, maskin diin ka makadto, makita mo gid ang kanami isang creation sa Ginoo. Mabalaan mo gid nga may ara nagka-create. Kag again, wala gid pabayan sa Ginoo, makita ka gid ang provision sa Ginoo gaano gid, gaapaw. Amo nang ginambal ni Pastor Pablo nga anuman kadako sa imo nga sala, where sin abounds, the grace of God aboundeth more.
Kung nagatingin mo sa sarili mo daw, nahuya na ako magpalapit sa Ginoo man, dako-dako gid sa akon nga sala. But again, we have to take note, grace aboundeth more. Kaya gid nga patawaron sa Ginoo maskin ano kadako sa aton nga sala. Kung whoever believes. Kung hinulsol ka sa imo nga mga sala, Lord, patawara ako sa tanan kong mga sala. Kag nagatuo ako sang tuod-tuod nga si Kristo namatay ginlubong kag nabanhaw para sa ako nga mga sala. If you repent and you truly believe, you will be saved. On the contrary, if you do not repent, if you do not believe, you are condemned. And this is also in connection man sa John chapter 3. After kasi sa verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Pero kung itutuloy mo pa yan, down to verses 18, verse 19, sabi doon, those who believe is not condemned, but those who do not believe is condemned already. Pakadto nagidyatan ng tani sa highway, pakadto sa impyerno. It's just that the Lord provided a provision to snatch us out of that way. Agud maluwas kita. All you have to do, gid, is paginulsol, tudtod nga paginulsol, ginatawag nga repentance in English, pagbiya sa imong mga sala, pagtalikod sa imong mga sala, kag 180 degrees you turn to God, and then you believe on what Jesus Christ has done on the cross. After sina, dira pala magagawa ang mga fruits of the Holy Spirit. Okay? The working out of your salvation. Not that you work out for your salvation, but you work out your salvation. Ipakita mo man nga luwas ka na gid through the way we think, the way we say, and the way we behave. So amo na ang, again, the Great Commission. Matthew chapter 28 verses 18 to 20, and in Mark chapter 16 verses 15 to 16. So again, the Great Commission is not just the job or the responsibility of a pastor. Ang ideal gitani nga setup is subong sini. The pastor will be choosing someone, leaders of the church primarily. Pero technically, kita gid tanan na trabaho gid nato ni nga tanan. Leader ka man o hindi ka man leader sang simbahan, gintagaan ka man sang posisyon as an officer of the church or not, trabaho gid naton tanan ang kita gid tanan ang ginsugo sang Ginoo. Okay? But in the ideal church setup, para lang gid medyo efficient pala ang movement. Okay? Sa evangelism works, ang pastor magapili siya sang mga able men. Nga ginatawag na Apostol Pablo, the able men. And then itong mga able men, amo to siya ang primarily. So for example lang, may ara siya nga 7, 8, di man kailangan 12 gid. 5, and then atong 5 amo to ang, so syempre luwas na to, no? So i-disciple ni pastor, and then atong 5 naman nga gina-disciple niya, amo man to ang ma-create naman sang another groups nga i-disciple niya man, and then the newer groups would also evangelize and make disciples. Amo na ang pinaka setup gid tani, ang primarily focus gid sang pastor is the overall management of all of these activities sang aton nga church. Ang challenge lang, and if you've noticed, even in our local church, wala na ta masyado gahulag. Guilty as charged. Okay? So, hindi siya pwede talaga iasa naton kay pastor. Kasi, syempre, there are also more and bigger responsibilities nga pastor lang ang inatasan talagang gumawa. So, yun. Kailangan nating gumalaw. Pag sedimentary ang isa ka Kristiyano, gapungko lang, and even if we'll apply the science of it, gabansot, kay wala naga-stretching. So amo man gyapon sa Christian life, gabansot, gapangluya, kay wala gagalaw mo. Kay ang tanan nga mga, amo na ambal ko sa ila nga, ang mga nabaluan mo, magtataka ka sa mga pastor nga so super ka-active gid nga may ara gid activity bala. Wala na sila gagamit sang Bible mo. Halos memorize nila ang Bible kasi syempre permi ginagamit. Permi gina lecture, permi gina share sang iban. Amo man kita, kung gasulod lang, wala gagwa, ano matabo? Gakadula lang na sa memory mo kay maisla naman na sang iban nga information.
Maisla naman na sang 12 kag 1 nga sales ang Shopee kag Lazada, no? So anyways, we really have to train their mind. And another thing that we must, and it's part of our discipleship and evangelism, is soak gid ya kamo, ibabad gid ang inyong mga kaugalingon sa pulong sang Ginoo. This is a spiritual warfare mo, and it's the spiritual warfare meaning may giyera. Di mo lang makita physically, but it's happening spiritually. Di lang natin makita. May giyera mo, you declare. The moment pa lang you profess, you confess, you declare your faith to the Lord Jesus Christ, daw gana declare ka na sinasang spiritual warfare mo. Kaya kalaban mo siyempre si Satan. And then, when you look at the person, especially kung unsaved ina siya, dapat pangamuyuan mo gid before you share the gospel, because gaagaway ka mo sinasang kaluluwa sang tao mo. Hindi na to ni kaya. So, balik tayo, you go therefore with that authority that was given by the Father to Jesus Christ, all authority in heaven and on earth, amuman kita. Hindi ko alam kung nafe-feel nyo yung bigat ng responsibility na yan, but it's our responsibility. Not only the responsibility of the pastors, the leaders, the deacons, the elders, but it's our responsibility. Aton gid na iya nga tanan. Okay, hindi ko na masyado pagpalawigon because again, conscious ko sa time. Are there any questions or clarifications po, or gusto nyo maidugang kamo sa aton nga topic about the Great Commission? Tatay. Thank you sa question, Tay. Ma'am Chari. Pinasa. So, ang ano gidira, importante gid kasi the purpose of baptism is for him to be I'll take on Apostle Paul's word nga to help him understand that he was being baptized and buried just like Christ, nga upod gid ni Kristo. So kung wala niya na naintindihan, I don't suggest that we baptize that person. Yes, nami gitandi kung insigida maano siya, but it's not a requirement kasi nga dira ora-orada kay baptize ta ka, lublub ta kadayon. So hindi man. The very important thing is maintindihan niya ano ba tong pinapasok ko sa contract ni bala. Wala ka gapirma, intindihan mo gid anay. So it's our job nga to help them understand that kasi wala man na nila naintindihan. Manami kung ang imo evangelism medyo quick lang. Hindi nga more of you, less of Jesus. Okay, but more of Jesus. Once naintindihan niyo na, pwede man tayo din kay water baptism, but ang pinaka-importante is maintindihan niya. And that's the reason why again we don't baptize children. May ara kita dedication, but water baptism per se, we do not kasi kinahanglan gid maintindihan niya. Ano ning pinapasok mo? Ano gid ang imo nga? Useless man gyapon maski ni baptize na naka 20 ka beses kung wala man gyapon niya naintindihan. So important gid nga maintindihan niya anay. Do you understand? Sa training damo man nga ways to check kung naintindihan niya gid bala. Pero ang pinaka core gid nga mabalaan mo, identifier nga mabalaan mo nga luwas na gid siya is yung transformation. So to answer the question, is it required nga agad-agad baptize? Pwede gid kung naintindihan niya na. Pero kung wala pa niya pa naintindihan, mas manami kung re-evangelize, kung naintindihan niya ng evangelism. Another thing pangabay ko man sa tanan, dapat naintindihan man naton mismo yung ginatawag nga baptism. Kita mismo dapat nakakaintindi sina. Kasi what if ka mo sa inyo nga pag-evangelize, pamangkoton ka mo, mapabaptize na ko subong or hindi pa? So dapat balaan man na nato. But again, we'll park that for our next discussions. Any other questions po or clarifications? Yes po.
palasugo gid si Jesus, no? So the question is, si Jesus Christ gasugo sa aton to go and make disciple. Nga man nagsugo pag ini si Jesus. Kahit nga pwede naman to obrahon. Palasugo gid si Jesus. Na just kidding. Hindi ko balaan kung paano ko sa i-exalt pastor ko so ano. I mean, I have the thought but basi mapangakig pa ko di balaan. Good morning. Kanami isang question, no? So nga aman bala kinang ang sugo ni Jesus Christ is go and make disciples kung na-save na. Okay? First of all, salvation is just the beginning. Okay? The conversion, ang pagbago sa tao, okay? Hindi na siya agad-agaran, hindi na siya overnight thing. So again, salvation is only the beginning. When you have accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, dira na nagihatag ang salvation, naluwas ka na. Pero tungod kay wala ka pa kakadto sa langit, damo pa sang impurity sa imo. So, speaking of spirituality, ara na imo eternal reward, ara na imo nga kaluwasan, pero ari ka pa sa lupa. Okay? Pagsiling ko, salvation is only the beginning. The discipleship is the way to make the una, growth, pagtubo. Ikadua, the change, pagbago. Ikatatlo, the transformation to happen. Okay? Tungod kay the Lord is giving us a new beginning or a new start, a new life, and we are now a new creation in Christ, kinahanglan mawala ang mga impurities o mga nga mga bagay dire. And that is for us to become Christ-like. Okay? The goal of a Christian is to become Christ-like. So, 1 Peter chapter 5, 1 Peter chapter 2, verses 5 to 9 yun, no? Sorry, 2 Peter chapter 1, verses 5 to 9. Ang sabi dyan ay, you have to add. Ano yun? Uy, sorry. You have to add. Hindi na post. Anyways, pakibasa nga Kuya Chris. Para tayong dating daan dito ha. Basa. 2 Peter chapter 1 verses 5 to 8 and ang bitbit ko ay ang Bible. 5. Kaya gawin ninyo ang lahat ng makakaya nyo para dagdagan ang faith nyo ng kabutihan, dagdagan nyo ang kabutihan ng pagiging matalino, at ang pagiging matalino idagdag nyo ang self-control, at sa self-control pagtsatsaga, tapos idagdag nyo sa pagtsatsaga ang pagiging makadiyos. 7. Yung pagiging makadiyos, samahan nyo ng pagmamalasakit sa kapwa, at yung pagmamalasakit ay dagdagan nyo ng pagmamahal. Pag nasa inyo ang lahat ng qualities na ito, pinapalagon nyo pa, may pakinabang at magiging mabunga ang buhay nyo dahil kilala nyo ang Panginoong Hesukristo. Okay. So salvation is just the beginning. Salvation is your reason to grow, to change, and to transform. Salvation is your reason para tumubo ka, magbago ka, at talagang lumago ka at magbago ng tuluyan. We talk about for this reason. For this reason is your salvation. Okay? Pero dahil sa salvation na yon, ano mangyayari sa'yo? Kailangan mong dagdagan yung faith mo. Jesus Christ has already have given you something and you have to build from that salvation. Okay? Yun yung mga sinasabi niya na dadagdagan mo. Make every effort to supplement or add to your faith with virtue. Ano yung mga virtues na yun? Knowledge. Kailangan mas makilala mo pa siya. Okay? So, in order for you to add knowledge, yun na yung magbabasa ka ng Bible. Magbabasa ka ng Word of God. In order for you to add self-control, kailangan i-apply mo yung mga natutunan mo
sa Bible, sa Bible studies, and when you have self-control, steadfastness. Ibig sabihin yan, hindi ka basta-basta nadadala, hindi ka basta-basta natitempt, o hindi ka basta-basta yung may problema lang, give up ka na kaagad. Di ba? At with steadfastness, with godliness. Yung godliness ay being Christ-like. Ano yung mga nakita mo kay Jesus Christ? Ano yung mga natutunan mo na ginagawa niya? Ganun din ang gawin mo sa buhay mo bilang Kristiyano. And godliness with brotherly affection. Dahil nakita mo na ginagawa ni Jesus Christ, you now have a role model na susundin mo at gagawin mo sa iba. For example, ang sabi ng Panginoon ay, love God and love others. Okay? So, hindi naman pwedeng love God and do not love others. Di ba? Kasi, paano mo mamahalin ang Panginoon na hindi mo nakikita, yung nakikita mo sa katabi mo, sa kaharap mo, hindi mo mahalin. Ba? So, pinapractice natin ang ating pagiging Christ-like sa ating pakikipagkapwa. Forgive others as you have been forgiven by God. Okay? So, binibigyan tayo ng Panginoon ng example para gawin din natin dito. And, sabi dito, and brotherly affection with love. Okay? So, the discipleship, again, is the process to make the growth, the change, and the transformation happen. Ano po ang pagkakaiba ng grow, change, at transformation? Ang grow, add muna tayo sa grow. Yung grow po ay pagdadagdag, pagtubo. Hindi na babawasan. Tama po ba? So yung mga good qualities, yung mga good things, dinadagdagan yan. Okay? Yung patience, yung love, yung gentleness, yung kindness, dinadagdagan yan. Yun yung grow. Yung knowledge. Yun yung grow. Okay? Para tumubo ka, kailangan madagdagan. Tama po? Ano ang pagkakaiba ng change? Ang change po ay may dapat kang baguhin. So kung may hindi manami ang pamatasan, kung may hindi manami ang pamaagi, yun po ang dapat bawasan. Ang problema po, ang sabi sa atin, meditate on God's Word day and night, read your Bible every day. Ang ginagawa ng mga tao ngayon, binabawasan ang pagbabasa ng Bible at dinadagdagan ang pag-Facebook. Dapat po baliktad. Binabawasan natin ang mga hindi maganda at nire-replace natin ng mga maganda. Okay po? Change is not just saying, baguha ba na imo batasan kay malain. Because if you remove something na hindi manami, but you do not replace it with something good, ano mangyayari? It is still an empty space. At pwede pa rin pasukan yan ng hindi magagandang espiritu. Okay? I explained this yesterday to the discipleship. Sabi ko, pag may space kasi yan, ang enemy kasi, maghahanap yan ng space na papasukin sa puso mo, sa buhay mo. Ngayon, pag hindi mo na-replace yon, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi marami silang papasok na mas malakas pa, and that is why they are called legions. Okay? So, dapat pag may binago tayo sa ating sarili na hindi maganda, i-replace natin ng maganda. Kaya nga sinasabi ko, huwag nating sabihin na, ay, babawasan ko na po ang pag-Facebook ko. Okay, binawasan mo na ang pag-Facebook mo, pag-cellphone mo. Anong pinalit mo? Ano po, pag hindi na ako nag-Facebook, kumakain na lang ako. Okay, natutulog na lang ako. Is it productive? Hindi. So, dapat palitan natin ng productive yung hindi productive. Productive man na, pastor, nakatulog man po. Okay. But the proverb says that a person who loves to sleep more ends up in poverty. Okay? So dapat palitan natin ng mabuti at maganda. Okay? Hindi ko sinabing bawal matulog, ha? Sinabi ko lang,
palitan nyo ng productive. Pero syempre, yung time na matutulog ka, tapos Facebook mo, tapos kinabukasan puyat ka, o di tama talaga yan. Wag ka na mag-Facebook, wag ka na mag-social media, matulog ka na lang. Para bukas, productive ka. Tama? Transform. Kaya anong pinagkaiba ng change sa transform? Ngayon, change, may binago ka na. Grow, may dinagdag ka. Yung dinagdag mo, yung binago mo, ay magiging parte na ng sistema mo hanggang sa maging ikaw na ng buo. Yan po ang transform. Lahat ng hindi maganda, tanggalin. Lahat ng maganda, idagdag natin hanggang sa maging parte na ng ating buhay ito. Ang pagiging Kristiyano ay lifestyle po. Ang discipleship ay lifestyle po. Hindi ka naman pwede maging sinabi mong, saved na ako, luwas na ako, kaya nagsulod ako sa simbahan. You can be born in that religion, but never met Christ. You can be in the church, inside the church, every Sunday, kahit na every day pa, but you have not been transformed, renewed by the love of Christ. So kailangan po, pag sinabi nating may salvation tayo, we have the forgiveness and the love of the Lord, and we apply the mercy and the grace of the Lord in our life. Sana po nasagot ko yung tanong nyo. Okay? Add ko lang, quick lang. So to additional answer sa question niya, sabi dito sa 1 Corinthians chapter 12, verse 12, for just as the body is one and has many members, all are the members of the body. Kita to, members of the body. Jesus Christ is the head. Nakita, metaphor ko lang, nakita na kung sang ulo nga galupad lang, wala kamot, wala tiil. So if you are really a member of that body of Christ, you must partake. Malinaw ang verse, 1 Corinthians 12. Okay? So, let's close in prayer. Ngamuyo kita. Dear God and Heavenly Father, nagapasalamat kami Ginoo sa siningation nga ginhatag mo sa amon. Thank you for reminding us that the work of evangelism and discipleship, Lord, ay inatas niyo po sa bawat isang nandirito, Panginoon. Anigit sa lahat, Lord, nagpapasalamat kami sa kaluwasan nga gina-offer mo sa tanan nga willing nga maghinulsol, sa tanan nga willing nga magatuo sa tuod-tuod, Ginoo. Nga si Jesus Christ na patay, ginlubong, kag nabanhaw para sa amon nga mga sala. Salamat kay Ginoo. Hindi gid kami takos nga luwason kay damo-damo gid sa amon nga mga sala sa hunahuna, sa mga hinala, sa mga hindi manami nga pagginuwi. Pero nagapasalamat kami Ginoo, kag nagapangayo man kami sa kapasayloan sa amon nga mga sala. Patawala kami Lord, and buligi kami sa amon nga Kristohanon nga pagtubo nga mas makilala ka pagid namon kag mas may apply namon ang amon nga naintindihan kag natutunan sa sini nga lessons. We thank you and we praise you, and kabay pag Ginoo ikaw gid nga manguna man sa amon nga worships proper sa sini nga aga. We thank you and we praise you in Jesus name we pray. Amen.